Okay, good day sa inyo at hanggang ngayon mainit pa rin itong usapan dito sa dunk ni Mo Tautua kung dapat ba tinawag na basket interference yun o dapat binabayaan na lang. Pero ito, sabi natin kagabi dun sa ating post-game thoughts, hindi lang dito pati sa Sports Beat PH ni ating kaibigan si Carlos Acamos, di ako clear kung ano ba talaga yung tawag. Pero ito nga, pag uwi ko ng bahay, kahit bago matulog, pinapanood ko pa rin yung dunk ni Mo Tautua, trying to get clarity dun sa nangyari, and also dun sa base din dun sa interpretation ng PBA at nabasahin natin. Ano sinabi ni Deputy Commissioner Eric Castro, they're citing a rule sa J5 nung kanilang rulebook at nagsasabi, an offensive player causes the backboard to vibrate or grasp the basket in such a way that in the judgment of the official, the ball has been caused to enter the basket. So dyan binase ng PBA yung decision nila dun sa initially kinout as a dunk yun, pero after review sinabing basket interference. So ito yung sa live stream ng One Sports sa YouTube. Titingnan natin na sana hindi ma-strike tayo dahil strict si One Sports sa mga ganitong video. Pero sige, tayo natin i-breakdown itong nangyari sa dunk ni Mo Tautua. Ito, ni-slow mo natin. So ayan, si Mo Tautua, kumrive siya. At ito yung na-argue nung karamihan na against dito sa decision, na single motion lang naman yung ginawa ni Mo Tautua dito. At ayan, going for the dunk na si Mo. At ito yung tinitignan ko ilang beses kagabi at pati kanina, or basta lumalabas tong video na to, yung bola una tumama sa front rim, so dinunk ni Mo, and then pagkatama, ano tayo, ito, okay. Ayun nga, bumalik sa rewind natin. Then umama sa front rim, and then ewan ko kung naitulak ni Mo yung bola papunta dun sa back rim, and then yun nga yung sinasabi nilang hinila ni Mo Tautua yung ring na nag-cause daw na para yung kangasaro nila, nag-cause yun para mas-score ng basket si Mo Tautua. Ito sa pang angle, ito yung mas nakikita natin. Ito pumake si Mo, dribble. Ito na yung take off ni Mo Tautua. So yung sinasabi lang, single motion lang naman at yun, tumama yung bola sa front rim, then sa back rim, then doon nag-cause yung pag-bounce at eventually pumasok. So kung yan ang binase ng technical committee with yun nga yung based dun sa rule nila, and siguro sa judgment na rin, yun yung decision nila. But may case din yung mga nag-argue na syempre pag dinak mo naman mahihila mo yung bola. So talang yung debate dito sa nangyaring reversal nung tawag or non-call kay Mo Tautua yung dunk niya, talagang ngayon pinag-uusapan pa rin. Right now, we're trying to get someone from San Miguel to confirm kung ano bang next move nila, kung magpo-protesta ba sila or ano. Actually, pinost natin to 12:51 na ng tanghali. So ang rule ng PBA is
kung magpo-protesta ka, formal protest, you have to file before 12 noon the day after the game. So ngayon wala pang update. And yun, ito nga, di ba sa dunk na to ni Mo Tautua, may nagsasabi bakit hindi tinigil yung laro para i-review yung bola and to review yung tawag, and or actually non-call siya and to make a quick decision. Ang paliwanag daw nila dito ay dahil non-call siya, tuloy-tuloy lang yung laro and it can be reviewed once magkaroon ng dead ball situation na nangyari nga nung with 5 or 6 seconds left sa laro. And kung nangyari nga daw at that spot tumawag ang referee na basket interference yon, agad-agad i-review nila yon. So ayan, siguro ulitin natin yung nangyari dito sa sa dunk ni Mo Tautua. And sa mga fans, you'll be the judge. Ano ba sa tingin nyo? So yan, talagang pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Tama ba yung tawag? Tama ba yung interpretation ng PBA? Actually, sa FIBA, yun nga, nag-check din tayo sa website ng FIBA. Same interpretation din sa NBA. Kasi talagang lumalabas yung dunk ni Russell Westbrook noon against Golden State. Talagang sinasite nila yun. Actually, sa mga nakapag-interview kay SNC Sports Director Al Francis Chua, yun nga din, ni-reason din niya yung kay Russell Westbrook. Actually sa NBA yung rule nila, may ganun din silang rule on, similar din pero ano ba kung ang tanong natin kung pareho ba yung interpretation nung kay Westbrook at kay Mo Tautua? Kasi doon kay Westbrook parang pagka-dunk nag-bounce na kaagad. Dito kay Mo Tautua parang tumama muna sa front rim, then tumama ulit sa back iron bago siya nag-bounce. So yun lang aking tanong, pareho ba yung interpretation doon? And yun sa akin, yun ba yung rason para i-decide ng technical committee na basket interference si Mo Tautua? So ayan, yun lamang. Ano ba sa tingin nyo? At tama ba o hindi yung tawag na nangyari kagabi? And may reason ba sa San Miguel na mag-file ng protest? Magbubuan na ba sila? Mag-focus na lang ba sa Game 2 and 4 TNT? Yung ba nila nakalusot sila dahil dito, and also for ang laki na lamang nila, 24-point lead. Motivated din ba sila na improve sa Game 2 na hindi fluke or hindi walang tulong yung kanilang Game 1 win? So yan lang po, salamat po sa nanonood, and mga natin ng mga susunod na mangyayari. Sa simula pa lang pero mainit na ang PBA Philippine Cup Finals. And good day sa inyo lahat.